Dinagsa po ng mahigit 30,000 katao ang isang solidarity rally sa Davao City nitong Linggo, Marso 16, upang ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Mula si M. Recto Street patungong San Pedro Square, nagsagawa po ng marcha at prayer rally ang mga taga-suporta, suot ang itim na t-shirt bilang simbolo ng pagluluksa. Noong Sabado, pinangunahan po ni Vice President Sara Duterte ang pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang ama na nagdulot naman ng diskusyon ukol sa pananagutan ng dating Pangulo. Ayon sa pambansang kapulisan, naging mapayapa naman ang rally at walang naitalang malaking insidente. Samantala, itinakda naman ng ICC ang susunod na hearing para sa confirmation ng mga kaso ni Duterte sa Setyembre 23 ngayong taon. Kinondena po ng urologist na si Dr. Lox Andutan matapos matuklasang ginamit ang larawan ng kanyang ama na si Dr. Raul Winston Andutan ng mga rallyista kamakailan laban po yan sa extrajudicial killings or EJK. Iginit po ni Dr. Andutan na walang kinalaman si EJK, droga o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng kanyang ama. Aniya ang paggamit po ng larawan ng kanyang ama sa EJK rallies ay disrespectful at isang maling paglalapat ng issue. Nilinaw din niyang hindi Dr. Dreyfus Ferlas ang pangalan ng kanyang ama at idiniin na wala ring kaugnayan sa EJK ang pagkamatay ni Dr. Ferlas. Sa ngayon, wala pang nilalabas na pahayag ang mga nag-organisa ukol sa paggamit ng mga relista ng pekeng larawan at pangalan. Kinuwestiyon naman ng Moro Islamic Liberation Front or MILF ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Abdullah makakuha bilang bagong interim chief minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa MILF, labag ito sa Bangsamoro Organic Law o BOL at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon pa sa grupo, ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority or BDA na anilay hindi nakapaloob sa kanilang inirekomendang listahan. Si makakuha po ay pumalit kay Ahod Ibrahim bilang leader po ng naturang rehiyon. Natapos na po ng Commission on Elections or COMELEC ang pag-iimprenta ng mga opisyal na balota na gagamitin para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, umabot sa 68,542,000 ang kabuang bilang ng mga balotang naimprenta. Pinasiguro na rin ng COMELEC sa publiko na ang natitirang bahagi ng proseso ay nakasentro na lamang sa verification, particular na sa mga balota para sa National Capital Region o NCR at mga karatig lugar. Matapos naman ang verification process, isusunod na ang distribusyon ng mga balota sa iba't ibang reyon upang tiyakin ang maayos na halalan sa darating na Mayo 2025. Inaasahan po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes, Marso 18. Batay po sa paunang pagtataya ng mga industriya ng langis, ang presyo po ng gasolina ay maaaring bumaba ng hanggang 20 centavos kada litro. Samantalang ang presyo naman ng diesel ay posibleng magbawas ng 20 centavos hanggang 40 centavos bawat litro. Habang ang kerosene naman ay magkakaroon ng mas malaking bawas na 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro. Sinabi naman ni Assistant Director Rodela Romero ng All Industry Management Bureau na ang dahilan ng bawas presyo ay dahil po yan sa paghina ng demand ng petrolyo sa world market. Patuloy po naiiral ang Northeast Monsoon o yung amihan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ngayong Lunes, Marso 17, ayon po yan sa pinakahuling ulat ng weather forecast ng Pag-asa. Dahil dito, asahan po ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan sa parte po ng Batanes, Cagayan, Isabela at parte po ng Aurora. Samantala, bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at natitirang bahagi po ng Cagayan Valley na may mga posibilidad naman na may hinang mga pag-ulan. Samantala, ang easterlies naman po ang makakaapekto sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Magdadala naman po ito ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa parte po ng Caraga, Leyte, Southern Leyte, Basilan, Sulu at dito po sa parte ng Tawi-Tawi. Posible rin po ang mga panakanakang mga pag-ulan dito naman sa parte ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Bunsod pa rin po yan ang umiiral na easterlies.
Pinapayuhan naman po ang publiko na magdala ng payong at mag-ingat sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakapaboritong pagkain ng mga Pilipino, ang munggo. Maliit man ito, ngunit punong-puno ng sustansya at benepisyo para sa ating kalusugan. Alam niyo ba na ayon sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, ang munggo ay mayaman sa protina, fiber, iron at iba pang mahalagang bitamina. Napakagandang alternatibo ito sa karne, lalo na para sa mga nagnanais magkaroon ng mas malusog na diet. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng munggo. Nagpapalakas ito ng ating katawan dahil sa mataas na protina, mainam ito para sa mga gustong palakasin ang kanilang muscles at immune system. Mabuti rin ito para sa ating puso. Ayon sa mga pag-aaral, ang fiber at antioxidant na taglay ng munggo ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pag-iwas sa sakit sa puso. Maliban dyan, nakakatulong din ang munggo sa digestion. Mayaman ito sa dietary fiber, kaya't mainam ito para sa may mga problema sa panunaw at constipation. Ang munggo ay nakakababa ng blood sugar. Ang low glycemic index ng munggo ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels, kaya magandang pagkain ito para sa may mga diabetes. Mayaman din ito sa iron. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa anemia at pagpapalakas ng dugo, lalo na sa mga kababaihan. At syempre, hindi lang ito masustansya, napakasarap din nito. Maaari itong gawing munggong gisado, munggo soup, o kahit pampalaman sa bread o dessert.